Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. 56 million pesos pataas. Yan ang presyo ng kada unit sa Monte Reza sa Cebu. May 1, 2, and 3 bedroom unit. Ilan nga sa mga ito ay mga beranda at mini pool. Talaga nga namang luxurious at pangmayaman. At yan nga ang pinaka-usap-usapan ngayon sa social media. So we're making this video because we feel like kulang pa yung I don't think Cebu's getting heard or like the rest of the victims. Iyan nga ang video ng dating PBB housemate na si Slater Yang at ng kanyang asawa ng taong 2021. Sa video, maririnig si Slater Yang na humihingi ng tulong para sa mga taga Cebu matapos itong masalanta ng bagyong Odette. At ayon nga sa celebrity vlogger, gagawin nila ang kanilang makakaya para matulungan ang kapwa nila taga Cebu. Tingin nga ni Slater Yang, trabaho nilang mga vlogger na gamitin ang kanilang boses at impluensya para mas maraming makaalam na kailangan ng Cebu ng tulong. Sa video, makikita nga ang pag-aalala at malasakit ni Slater sa mga taga Cebu. Isa rin nga ang kanilang bahay sa apektado ng malakas na ulan. Pero makalipas ang 4 na taon at nito lamang mga nakarang araw, si Slater Yang ay binabash hindi lamang ng mga taga Cebu pero ng iba pang mga Pinoy sa iba't ibang panig ng bansa. Si Slater ay laman ngayon ng social media dahil isa siya sa sinisisi ng taong bayan dahil nga sa dinanas ng matinding baha ng Cebu. Sa ating story ngayon, talakayin natin ang nakakalungkot na dinanas ng ating mga kababayan sa Cebu at ng iba pang lalawigan dahil sa bagyong Tino. At kung bakit nga ang isang vlogger ang sinisisi ng mga tao dahil sa nangyari. November 2, 2025 nang pumasok nga ang bagyong Tino sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, tatama ito sa mga lalawigan ng Central Visayas. At November 3, 2025 ng madaling araw, nang unang beses naramdaman ang pag-ulan hatid ng bagyong Tino sa East Samar at Leyte. At sa pagdaan nga namang oras, nagtuloy-tuloy ang pag-ulan sa iba't ibang lalawigan ng bansa. At alas 9 nga ng gabi, lalong lumakas ang ulan sa Cebu City at kalapit na bayan katulad ng Tacloban, Ormoc, Bohol at Negros Oriental. Mabilis nga ang mga pangyayari at agad na bumaha sa buong Cebu at iba pang mga lugar. Hindi lang nga basta tubig ulan kundi makikita nga ang pagragasa ng kulay kapeng tubig. Napakalakas nga din ang hangin na dala ng bagyong Tino. Nagkalat nga sa social media ang kaawa-awang sinapit ng ating mga kababayan. Kahit subdivision nga ay pinasok na ng baha at naglutang ang kanilang mga gamit. Ang unang palapag nga ng mga bahay sa Liloan City ay nalubog sa mga baha at sa kasagsagan nga ng ulan at lamig na kanilang nararamdaman, walang magawa ang mga residente kundi manatili lamang sa bubong ng kanilang bahay para mabuhay. Kailangan tiisin ng mga sanggol, bata, matatanda ang mga sakit ng mga mapinsalang baha. Ang ibang bahay naman ng mga bubong ay natanggal na at ang ibang bahay ay inanod na din ng baha. Trending nga din ang kotse na lumulutang-lutang at inaanod. Noong una nga akala ng karamihan ito ay AI lamang. At paghupa nga ng tubig, tumambad sa ating mga kababayan ang makapal na putik na kulay tsokolate sa kalsada at mga bahay. Sa loob nga ng bahay, halos wala nang mapakinabangan na gamit ang mga taga Cebu at ang iba pang mga residente. Ang mga inanod na kotse ay nagmistulang laruan na pinagpatong-patong at sira-sira na. Halos hindi na nga makita sa mapa ang mga bahay sa Cebu na nasa tabi ng ilog. Nagkalat nga ang mga debris ng nawasak na bahay. Nakaharang pa din sa mga daan ang mga nabuwal na puno. Kita din ang pinsala ng bagyong Tino sa bumigay na dike. Ilang araw walang malinis na tubig at supply ng kuryente ang mga lalawigang binagyo. Pero higit nga sa pinsala ng mga ari-arian, doble ang dagok para sa mga namatayan ng mga kaanak. Nagtrending nga online ang larawan ng isang lalaki na binibigyan ng CPR ang kanyang asawang pumanaw sa kalagitnaan ng pagbaha habang sila ay nasa bubong. Marami nga ang naantig sa nakakalungkot na video. Sa huling datos, 204 na nga ang nasawi dahil sa bagyong Tino at karamihan nga dito ay sa Cebu, Negros Occidental at
Negros Oriental. Samantala, nasa 109 naman ang naiulat na nawawala, kung saan ang 57 dito ay mula sa Cebu. Sinundan nga ng 42 mula sa Negros Oriental ang mga nasawi at 10 tao naman ang namatay sa Negros Oriental. Nasa 156 naman ang naitalang injured at karamihan ay mula sa Cebu. Tulong nga ang kailangan ng mga taga Cebu at iba pang probinsya. Pero bukod sa tulong, hustisya nga ang kanilang sigaw. At karamihan nga ang katanungan, bakit sobrang inanod ng baha ang lalawigan ng Cebu? Wala bang mga bundok na promoprotekta sa Cebu? At dahil nga sa mga katanungan na ito, nag-trending ang dating housemate na si Slater Yang. Habang lumalabas ang mga ulat tungkol sa baha at pinsala sa Cebu, si John Slater Yang o mas kilala bilang Slater Yang, 41 years old, ay isang entrepreneur, actor, civil engineering at television personality mula sa Cebu. Nakilala nga si Slater nang nanalo siya sa Pinoy Big Brother ng taong 2012. Panganay nga sa 4 na magkakapatid si Slater at nagmula siya sa isang Chinese-Filipino community. Taong 2019 naman nang ikinasal nga si Slater sa author at vlogger na si Chris Uy. Marangya pero intimate ceremony ang kasal nila sa Cebu. Mula nga noon, naging vlogger na ang mag-asawa. Bukod sa vlog bilang pamilya, may sariling YouTube channel din si Slater kung saan meron siyang mga content bilang isang civil engineer. Ibinabahagi nga ni Slater ang mga project na siya mismo ang may gawa. At ang isa nga sa mga proyekto ni Slater Yang ay ang The Rise of Monte Razas. August 24, 2023, nang ipinost ni Slater Yang ang tungkol sa project niyang The Rise at Monte Razas. Ang proyekto ay isang high-end real estate proyekto na itinayo mismo sa gilid ng bundok na sakop ng barangay Sapang, Daku at Guadalupe sa Cebu City. 19-story ang taas nito at bahagi nga ng proyekto ng grupo ni Slater Yang na Monte Razas de Cebu Project. Tinatayang 56 million pesos nga pataas ang presyo ng kada unit sa Monte Razas sa Cebu. May 1, 2 at 3 bedroom unit at ilan nga sa kanila ay may veranda at mini pool. At ang pinakamahal na unit ay nagkakahalagang 128 million pesos. Ayon nga kay Slater, gusto niya gumawa ng pabahay o condominium na kakaiba at first time sa Pilipinas, pero gusto niya itong maging as sustainable as possible. Kanya umanong inspirasyon sa nasabing proyekto ay ang napakagandang Banawe Rice Terraces. Sinabi din ni Slater na bukod sa residential area, gagawin itong township kung saan magkakaroon ng mall at iba pang mga establishments. Sa kanyang vlog, sinabi din ni Slater na ang disenyo ng kanyang proyekto ay ginawa nilang mas ligtas at may mas kaunting epekto sa kabaligiran. Kung saan magkakaroon daw ang The Rise at Monte Razas ng sariling irigasyon system na katulad sa mga sakahan. Ayon kay Slater Yang, ang lahat ng tubig ulan ay mapupunta sa isang tangke sa ilalim ng mga bahay at mapupunta naman sa isang drip irrigation system na kusa ng magdidilig sa halaman sa tapat ng bawat condo unit. Kung titingnan nga ang disenyo, maganda naman ito at masasabi nga na world-class design. Subalit nang ipinost ito ni Slater, siya ay inulan nga ng batikos ng mga netizens. Ayon sa mga comment, hindi daw ba masisira ang kalikasan sa gustong proyekto ni Slater? May nagsabi din na hindi na maganda ang proyekto dahil maraming halaman sa lugar, magiging problema ang peste doon. Isang comment din ang nagsabing huwag sanang payagan ng DNR ang gustong mangyari ni Slater dahil ito ay magkakaroon ng masamang epekto sa kalikasan. At karamihan nga sa mga tanong kay Slater, paano kung magkaroon ng malakas na pag-ulan sa Cebu? At sa kasamang palad, ganun nga ang nangyari kamakailan lamang. Ayon sa mga balita, taong 2007 pa nagsimula ang pagpapatayo ng Monte Razas. Nabigyan ito ng Environmental Compliance Certificate ng DNR. Ang ECC ay inilabas para sa kumpanyang Lanco Pacific Corporation, ang orihinal na developer ng proyekto. At April 2008 nang binawi ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang development permit ng Lanco matapos ang isang pagguho ng lupa sa Guadalupe. At June 2011 nang nilagdaan naman ni Mayor Mike Rama ang isang cease and desist order laban sa Genry Development Corporation.
ang developer ng Monterrazas de Cebu at sila nga ang bagong may-ari ng nasabing proyekto. Ang cease and desist order ay inilabas upang maiwasan ang karagdagang pagbaha sa mga mabababang lugar tuwing lumalakas ang pag-ulan. Pero kalaunan, naaprubahan din ang nasabing proyekto. At dahil nga sa sinapit ng Cebu, sinisisi ng mga Cebuano at ng iba pang mga tao si Slater at ang kanyang kumpanya dahil sa kanilang condo project na pinaniniwalaan nagpalala ng baha sa Cebu. Dahil nga dito, maraming mga ari-arian ang nasira at maraming buhay ang nawala. Mababasa nga sa mga comment ang galit at inis ng mga tao sa project ni Slater. Ayon nga sa ilang comment, naging catch basin ang komunidad sa baba ng proyekto dahil kinalbo nila ang bundok kung saan tinayo ang condominium. Meron din na nagsabi na ang nangyari nga ay epekto ng pagsira ng mga tao sa kalikasan. Isang abogado din ang nagsabi na dapat may nag-file ng writ of kalikasan ang mga Cebuano laban sa DNR, kay Slater at real estate developer na nagsimula ng proyekto. Tinawag naman ng isang abogado ang pang-aalispusta at pang-aabuso sa bundok ang pagpapatayo ng Monterrazas. Ayon sa kanya, ang lokasyon nga ng The Rise of Monterrazas ay hindi dapat tinitirhan ng mga tao. Dahil sa batas, may mga particular slope lamang na pwedeng gawing residential area. Sa isang post naman, sinabi nga na para makapagpatubo ka ng 10 feet na puno, tatagal ito ng 3 taon. Kaya ang tanong nga na nag-post, bakit ganon-ganon na lamang kinalbo at pinutol ang bundok kung saan tinayo ang nasabing proyekto? Tinawag din ng ilang architect na problematic ang Monterrazas. Ayon sa kanila, kailangan ang puno sa bundok na kinalbo dahil hinihigop nito ang tubig ulan. Sinabi nga nila na kung walang puno, bababa sa mga komunidad ang baha. Ayon nga sa mga netizens at ilang balita, ang naturang proyekto ang posibleng nagpabago sa natural na daloy ng tubig sa bundok at kalupaan. Naniniwala sila na dahil sa pagputol ng mga puno at paggawa ng kung ano-anong proyekto sa gilid ng bundok, walang pumipigil sa tubig ulan at bumababa ang tubig sa kabahayan sa ibabang bahagi ng kabundukan. Mayroon namang nagtanggol kay Slater at nagsabi na ang mga lugar na matinding binaha ay malayo sa The Rise at Monterrazas. Kaya hindi dapat sisihin ang proyekto o si Slater. Subalit ay naman sa isang post ng isang netizens, sinisisi niya ang project ni Slater dahil siya ay taga Guadalupe at nakita niya ang bundok na kinalbo ni Slater at ng kanyang kumpanya. Nang wala pa umano ang proyekto ni Slater Young, hindi binabaha ang kanilang lugar at kung may bahaman, hindi ganon kalalim katulad na nangyari ng mga nakaraang araw. Ayon pa sa netizen na ito, ang Guadalupe ay may 2 sapa. Ang mga tubig na galing sa Monterrazas ay dumadaan sa sapa na malapit sa kanila. Sinabi pa ng netizens na legal naman ang proyekto ni Slater, pero marami namang ang naapektuhan ng baha dulot nga ng proyekto. Sa kabila ng mga ito, walang naging pahayag si Slater. Ayon pa sa netizens, nag-off ng comment si Slater Young sa lahat ng kanyang social media account dahil marami na siyang natatanggap na batikos. At maging ang kanyang asawa ay nag-off din ng comment section. Ayon naman sa mga sabi-sabi, pinaniniwala ang umalis na ng Pilipinas ang mag-asawang Slater Young at Chris Uy dahil sa nakaplano nilang mga commitment. Pero isang kapwa-artista naman ni Slater Young ang nag-call out sa kanya sa social media. Sa IG story nga ng artista na si Albi Casino, tila binabatikos niya si Slater sa pagiging tahimik nito sa mga issue. Hinihingan nga ni Albi ng komento si Slater para ipaliwanag ang kanyang sarili hinggil sa mga akusasyon sa kanya. Ayon naman sa isang post, ang pinost ni Albi ay isang AI content generated photo. Pero ayon sa isang netizens, AI man ang post na ito na larawan ni Albi, hindi daw ibig sabihin nito ay wala ng totoong pinsalang nangyari sa Cebu. Makikita naman sa isang video ang post ng isang netizen ang tungkol sa isang aerial shot view na nangyaring pagbaha sa Cebu. At makikita nga na lubog sa baha ang buong lugar at makikita rin na tila nakalbo na ang ibang parte ng kabundukan. At November 7, 2025 nang lumabas ang balita na magsasagawa ng masusing investigasyon ang DNR sa controversial na The Rise at Monterrazas na proyekto ni Slater.
At ayon nga sa ahensya, bubuo ang team na magsasagawa ng joint inspection, investigation at assessment sa nasabing proyekto ni Slater Young. Sinabi pa ng ahensya na parurusahan at mananagot ang mga taong lumabag sa ECC conditions o environmental regulations. Isa nga sa pinaka-nakakabigla na bahagi ng kwento ay sa kabila ng napakalaking pondo para sa flood control sa Cebu na 2.67 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Marami pa din ang binahan ng malala sa Cebu. Ito nga ang pinost ng kasalukuyang gobernador ng Cebu na si Pam Baricuatro. Sa ulat, nagkaroon naman ng mahigit 400 flood control projects sa lalawigan. Ngunit tanong nga ng lahat, bakit sobrang binaha pa rin ang buong Cebu? Ayon nga sa aligasyon, ang pera ng budget sa flood control ay napunta sa mga contractors, ilang mambabatas at iba pang umpisyal na sangkot sa pagpapatayo ng mga government flood projects sa nakalipas na 3 taon. Pero lumalabas na ang mga proyekto ay ginamitan ng substandard na mga materyales at ang iba naman ay sinasabing ghost projects o hindi talaga ginawa. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, kung totoong may flood control projects na pinondohan ng bilyong-bilyong piso, bakit marami pa ding lugar sa Pilipinas ang lubog dahil sa baha? Isa nga sa naging sentro ng atensyon ay ang mga tinatawag na Nepo babies na mga anak umano ng mga sinasangkot na contractors o mambabatas na nangungurakot umano ng pondo ng flood control projects. Ilan nga sa mga pinangalanan na Nepo babies ay sina Claudine Co, Jella Alonte, Jamie Cruz at magkapatid na Vert at Vernice Enciso at marami pang iba. Ayon sa mga artikulo, ilan sa mga Nepo babies na nabanggit ay mula sa mga political families at ibang mga anak ng mga kontraktor na responsable sa palyadong flood control projects. Habang sina Vern at Vernice Enciso ay anak ng Bureau of Customs Director ng Cebu. Makikita nga sa isang video si Vernice na nagbablog sa loob ng bahay ng kanyang kapatid na si Vern. Sa vlog, sinasabi nga ni Vernice na nagpapasalamat siya sa kanyang daddy nagsisilbing never-ending ATM machine. I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Pinakita niya nga sa vlog ang unit ng kanyang kapatid sa Monterrasas de Cebu. Naniniwala ang mga Pinoy na ang pinagyayabang na yaman at ari-arian ng mga nasabing Nepo babies na ito ay galing umano sa korupsyon ng kanilang pamilya. Iba't iba nga ang naging bansag ng mga taong bayan sa mga Nepo babies. Sila nga ay binansaga na taxpayer scholars o scholar ng bayan. May tumatawag din sa kanila na sosyal pero galing pala sa nakaw. Ilang mga video nga makikita kumakalat online ang lavish lifestyle ng mga nasabing Nepo babies. Sa video, ipinapakita nila ang kanilang mga travel abroad, party sa mamahaling lugar at pagkain sa mga 5-star restaurants. Bukod dito, kumalat din ang halaga ng bawat bag, relo at damit ng mga nasabing Nepo babies. Ilan nga dyan ay ang mga nagmamahalang relo na nagkakalaga ng 200,000 pesos, bag na ang halaga ay 1.4 million ang presyo, at isang piraso ng damit na halagang 150,000 pesos. Nagalit nga ang mga Pinoy dahil imbis na sa proyekto para sa baha na pupunta ang pera, ang paghihirap ng taong bayan ay napupunta sa luho ng mga nasabing Nepo babies. At dahil nga sa napakaraming mga isyu ng korupsyon, nakatanggap ang mga Nepo babies ng pampabatikos sa napakaraming mga netizens. Sa kabilang banda, naging laman naman ng social media ang maganda at epektibong flood control project mula Japan. Ayon sa mga balita, ang Japan ay may tinatawag na GCANS o Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel Facility na nasa Tokyo. May lalim ito na 50 meters at kayang mag-ipon ng tubig baha na katambas na 3 buong Araneta Coliseum. Ang presyo nga ng nasabing proyekto ng Japan ay $2 billion o humigit kumulang 112 billion pesos. At kung tutuusin ayon sa mga ulat, ang pondo na nawawala o nasasayang dahil sa pangungurakot sa flood control projects ng Pilipinas mula ng taong 2016 ay umabot nga sa 1 trilyon. Sapat na sana para makapagpatayo ng 8 o higit pang GCANS dito sa Pilipinas. Deforestation. Gina Lopez warned us about it. At bukod nga kay Slater Young, usap-usapan din at kumalat nga sa social media
ang ilang mga mensahe sa atin ni Gina Lopez. Elementarya pa lamang ay tinuturo na sa ating paaralan ang epekto ng deforestation o pagkalbo sa kagubatan. Mahigpit nga na ipinagbabawal sa ating batas ang pagputol ng puno ng walang kaukulang permit. Pero may mga taong gumagawa pa din ng iligal na gawain para ibenta ang puno o manguha ng gagawing uling. May masamang epekto nga ang pagputol ng mga puno. Dahil ang mga ugat ng puno na ito ang nagiging proteksyon natin mula sa malakas na ulan. Kung wala ng puno, wala ng ugat na sisip-sip sa tubig ulan. Ayon nga sa isang post, malaking factor umano ang naidudulot ng malaking pagbaha sa Cebu ay ang maling urban development, walang proper drainage system at dapat may isang dam na dapat itinatayo. Pero naging ghost project tulad ng iba pang mga flood control na proyekto na mga kinurakot. Meron namang post na nagsabing ang pagpapakawala umano ng tubig ng isang dam ang naging dahilan kaya rumagasa ang tubig sa mga kabahayan sa Cebu. Nagtrending nga din kamakailan ang mga pahayag ng yumaong si Gina Lopez nang siya ay kalihim pa ng DNR. If you kill the environment, you kill everything. One-third of the Filipino depends on our natural resources. Sinong nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. That's the fact. You know, the rich have air cons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. Ipinapahayag nga ni Gina ang kanyang paninindigan laban sa mga mining contracts na aanay loop-sided at pabor sa mga kumpanya at hindi sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. Binanggit niya ang isang proyekto na binabalak umanong ilagay sa ating bansa. Ito ay tila open pit mine na kasing laki ng 700 football fields sa loob ng watershed na makakaapekto sa 4 na lalawigan, particular na sa Davao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani at makakaapekto din sa 6 na mga ilog. Ayon nga kay Gina, halos wala umanong makukuhang buwis o kita ang gobyerno mula sa kumpanyang ito at tila niloloko lamang ang ating bansa sa pamamagitan ng kontratang halos wala namang pakinabang para sa mga Pilipino. You were born to riches. Anak mayaman ka. Bakit mo tinatalikuran yung mga kasosyo mo? Buti na ako anak mayaman. Kung siguro hindi ako anak mayaman, pinatay na ako, no? This is not about Gina Lopez and the mining, you know? I don't want to be... Because I'm just giving voice to the Filipino people. Ang daming nagdusa ng taon-taon na for decades. Ang boses nila hindi naririnig. Bukod sa wala nang ang buwis babayaran ang nasabing kumpanya na mag-o-open ng minahan na ito, sisirain pa nila ang ilang mga lalawigan. Ang mga mahalagang punto ni Gina. Unang-una, pagkiling sa kalikasan at mahihirap. Binanggit nga ni Gina Lopez na ang kanyang paninindigan ay hindi tungkol sa politika o personal na interes, kundi sa boses ng mga mahihirap na pamilyang Pilipinong matagal nang nagdurusa dahil sa pagkasira nga ng kalikasan. Maswerte nga lamang daw siya dahil siya ay anak mayaman. Dahil kung hindi maari siya umanong pinaslang na dahil nga sa pagtutol niya at pagkansela ng napakaraming mga mining projects. Pangalawa, katiwalian sa mga nakaraang administrasyon. Ayon kay Gina, may mga lumalabas na dokumento mula sa tanggapan ng mga dating Pangulo ng nakaraang administrasyong Noynoy Aquino na nag-utos umano ng pag-aaprobra sa mga mining project kahit ito ay labag sa environmental standards. Pangatlo, suporta mula sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon din kay Gina, binanggit niya na kahit may mga opisyal ng gobyerno laban sa kanya, alam niya na ang puso ng Pangulong Duterte ay para sa mahihirap. Kaya patuloy siyang lalaban para sa kalikasan at alam niya na pabor din ang Pangulong Duterte sa kanyang mga ginawang plano para sa ating bansa. Particular na nga sa mga proyektong pangkalikasan. At pang-apat, checks and balances sa gobyerno. Pinaliwanag ni dating Pangulong Duterte na kahit gusto niya si Gina Lopez at sumasang-ayon siya sa kanyang layunin, kailangan pa rin itong dumaan sa proseso ng Commission of Appointments
na binubuo nga ng mga senador at kongresista. At sa huli, hindi nga nakumpirma si Gina Lopez bilang pinuno ng DNR. Ito ay sa kabila nga ng usap-usapan at sabi-sabi na hindi nga kinumpirma si Gina Lopez sa kanyang posisyon dahil sangkot umano ang ilang mga kongresista at mga opisyal ng ilang gobyerno sa mga mining business. At sa gitna nga ng mapangwasak na baha, nararapat nga na alalahanin ang pumanaw na DNR Secretary na si Gina Lopez. Si Gina ay isang environmentalist at philanthropist. Lagi niyang pinaaalala at idinidiin ang kahalagahan ng ating kalikasan at ang magiging epekto nito sa ating buhay. Maraming ang iniwang aral si Gina sa atin tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa isang linya, sinabi ni Gina ang mga katagang, "Sino ang nagdurusa kapag winawasak ang kalikasan? Ang mga mahihirap, hindi ba?" Isa nga sa pinakatinutulan ni Gina ay ang mining dahil sa masamang epekto nito sa ating kalikasan. Habang sekretary nga si Gina, dose-dose ng mga kumpanya ng pagbimina ang nalamang lumalabag sa mga environmental laws. Kaya naman inutos niya ang pagpapasara o pagsususpinde sa 28 na minahan at kinansela ang 75 mineral agreements. Gusto ngang iba ni Gina ang open pit mining pero maraming senador ang bumoto ng no at ay nga sa balita na politika si Gina at marami siyang naging kalaban ng mga negosyante sa kanyang gustong mangyari. At kalaunan nga natanggal siya sa pwesto bilang sekretary ng DNR ng Ombudsman. Pero ngayon nagtrending nga ang kanyang mga video at sinasabi nga ng mga netizens na kung natuloy nga ang plano ni Gina baka hindi nasira ang kalikasan at walang masyadong pagbaha ang nangyayari sa ating bansa. Lalo na kung isasabuhay nga natin ang mga aral ni Gina. Magtanim at ingatan ang ating kalikasan. Kung ikaw ang tatanungin, malaki kaya ang naging proyekto ni Slater Yang sa naging pagbaha sa Cebu? Sa inyong lugar, mayroon ba ding mga minahan na iligal o patuloy na nagmimina? At ano nga ang naging epekto nito sa inyong lugar? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!